process. Ibig sabihin, walang nangungurakot dapat. Ayan, effective and efficient human resource management. Ibig sabihin, yung mga pipiliin at i-assign ng mga empleyado ay efficient. No? Ibig sabihin, masipag, di tatamad-tamad. Okay? Excellent citizen client satisfaction. Ibig sabihin, maganda ang pagtutulungan ng taong bayan o ng kliyente with the university. And lastly, smart campuses. Diyan papasok yung mga may wifi. Yan, yung online library resources. So, yan yung mga pillars ng PUP. So, hopefully, uh, fingers crossed, pag tayo nakalusot sa mga pagsubok, pag tawag natin dyan, evaluation of our resources na kailangan dun sa requirement as a national polytechnic university, not only in the Philippines but in Asia. Pero siyempre, Philippines muna. After the Philippines, Asia. Okay? At ito naman yung core values. Kaya para madaling ma-memorize, the word is inspired. Inspired. So, dapat lahat ng nasa PUP ay inspired. Una, integrity and accountability. So, may integridad, may isang salita, honest, hindi nangongopya. Yan, yan ibig sabihin ng integrity. Hindi nagsisinungaling. Number 2, nationalism, may pagmamahal sa bayan. Hindi tuta ng China or any other foreign countries. Ang kanyang sense of patriotism ay sa sariling bansa o Pilipinas. Yan. Next, sense of service. Yan, yung pagtulong. So, iba't ibang uri naman yung pagtulong. No? So, basta kung nakakatulong sa kapwa mo, okay, yan ay sense of service. Okay, then passion for learning and innovation. So, ibig sabihin, hindi ka tinatamad mag-aral. Gusto mong mag-aral kasi gusto mong may matutunang bago. Kung may pagbabago kang, yung meron kang naisip na ito, mas magandang gawin to. Ang tawag doon, innovation. So, kung may isang bagay na parang pwedeng gawin ng mas madali, mas mabilis, mas efficient, yan, innovation yun, gawin nyo. Inclusivity, as opposed to exclusivity. Kasi pag sa exclusive, meron lang pinapabora na isang maliit na grupo. Di ba? Halimbawa, ito ay para lang sa mga pogi. Exclusive yun. Pero pag sinabing inclusive, para sa lahat yan, pogi, pangit, maganda, lalaki, babae, gay, lesbian, sama-sama yan. Considered as one yan. Inclusive, yan ang ibig sabihin ng inclusivity. Yan. So, respect for human rights. So, I think, alam na naman ibig sabihin ng human rights. So, yung karapatan mong sabihin, yung opinion. Na siyempre, yung opinion mo naman, hindi yung nakakasira naman ng reputasyon ng iba. Yan. Kasi pag iba yung halimbawa yung mga bashing na tinatawag, no? Di ba? May karapatan kang i-cite yung opinion mo, pero wag namang nakakasira ka ng reputasyon ng ibang tao. Di ba? Lalong-lalo na kung hindi naman totoo yung sinasabi mo. Kaya nga diyan papasok yung integrity. No? So, respect for human rights. And of course, the environment. Yan. So, huwag kayong magkalat sa loob ng kalye. Mga pinagkainan nyo, huwag nyong iiwan sa kung saan-saan lang. No? Kasi napapansin ko yan eh. Di ba? Yung mga pinagkainan, yung cup noodle. Kita mo, nandun sa hagdan. Ayan. May mga basurahan naman na pwedeng pagtapunan yan. So,
lagay nyo na lang doon. Meron pa nga dyan mga, ang tawag doon, yung mga recyclable, non-recyclable, yung nakasort na, no? O, doon nyo itapon sa tamang tapunan. At kung wala kayong makita for the meantime, ilagay nyo muna dyan sa inyong bag o kaya sa inyong, maliit lang naman, bari, piraso ng balat ng candy, lagay nyo muna sa bulsa nyo. At tapos pag nakita na kayong basura, at saka nyo, maliit na, ano yun maliit na gawa, pero ang impact nun malaki. Kasi parang sabihin mo, sir, ano lang naman yun, kapirasong balat ng candy, lit lang, paano makakasama sa paligid? Kung lahat ng tao, ganyan yung reasoning sa'yo, no? Ikaw mag-isa, pwedeng walang impact masyado. Pero kung lahat ng tao, parehas mo ng mindset, ilang milyon yung tao sa Pilipinas, ganun yung mindset. So ilang milyon na balat ng candy yan na ihahagi sa kalsada. O, di ba? Kaya nagbabara yung mga kanal natin. Isa yun sa problema. Isang kasi, parang comment lang tayo ng comment. Kasi yung gobyerno, yung di ginagawa yung mga dami, yung mga flood control. Madaling sabihin yan pero ikaw ba, meron ka bang naiambag? Yun lang piraso ng candy, hindi mo maitapon sa tamang lagayan O di ba, napakaliit na bagay lang yan so pag ganun ka, wala kang karapatang mag-criticize kasi hindi mo ginagawa din yung dapat mong gawin as a citizen. Kaya respect the environment. Yan. Excellence. Wala na tayong pwedeng kundi excellence in whatever you do, especially academic excellence. Yan, no? Sa pag-aaral, pakita niyo yung galing niyo. Ayan. And then finally, democracy. Democracy parang related din yan sa human rights. Ayan. So, you have the right to do something that will not encroach on the right of others. Yan. So, pwede mong gawin yun hanggat hindi ka nakakasama sa iyong kapwa. No? Your right ends where the right of your neighbors begin. Yan ang ibig sabihin nun So may hangganan yan Yung democratic rights, hindi yan absolute right na kahit ano pwede mong gawin. That's why we have laws. Itong law na to, ito yung naglilimita sa iyo. And talking about limits, yan yung topic natin this morning. Okay, limits. So may tanong pa kayo dito, class? Siguro once in a while magtatanong ako dito. Yan. Next meeting magtatanong ako, what are the 3 pillars for the strategic goals of PUP? Yan. Magtatanong ako ng gaya. O kaya, what does P in inspired is about? So ano daw yung nire-represent ng letter P sa salitang inspired? Okay? So yan, sasabihin mo yung passion for learning and innovation. Okay? Okay na, class? Sige, yun na tayo balik tayo doon sa ating lecture number 1. So, since wala kayong pasok class week, pero hindi naman ibig sabihin nun, wala na kayong gagawin, no? So, siguro naman binasa nyo to. Ayan, di ba? Okay, mag-question and answer nga ako. Ayan. Tawagin natin si Raido. John Raido. Yes po, sir. Okay, John Raido, what is your definition of the limit and function? O function na lang muna. Ano ba ibig sabihin ng function? A function is an equation po, sir. That is the representation of function, but that is not the definition. Pag sinabi mong y is a function of x, yun, nabanggit mo yung word na function. Pero ano ba yung function? Merong mathematical definition yan, siyempre, merong literal. So, ang literal na definition yan, function, gamit. What is the function of the government? Ano yung gamit ng gobyerno?
Pero sa math, di ba tinuturo yan, actually yan yung first topic sa algebra, functions and relations. At doon din pinapasok yung konsepto ng sets. Di ba? Di ba? Ayan, si Gian, sige, nagtaas ng kamay. Gian, sige, you are free to answer. Thank you po, sir. Yung Sige. function po, sir, sa pagkakaintindi ko lang po, relationship po siya, ng mga input po sa, kumbaga relationship po siya ng mga inputs Relationship. to produce one output po. Parang ganun po, sir. So, lahat ng relation, function. Yes Pero po. lahat ba ng function, relation? Hindi po. Paano malalaman na hindi lahat ng function ay relation? Halimbawa, nag-drawing ako. Ito. What do you see? Halimbawa, binigay ko yung pangalan niya. Y is AX equals AX plus B. Yan ba yung relation? Ito, is it a relation? Class? Relation ba yan? Parang basic algebra pa lang sabit na agad class. Relation ba yan? Magsalita ka, Miss Plaza. Ayaw ko nung ano lang Yes, sir. yung thumbs up, no? Miss Plaza, yes, sabi mo. Paano mo nasabing yan ay relation? Kasi po, sir, linear po yung graph po niya. So, parang sabihin po natin yung X or Y, ganyan. For every value of X, there is a value for Y. Yes po, sir. Okay. The second question is that a function? Kung relation yan, function din ba yan? Yes po, sir. Yes. That's why pag meron kayong expression na gaya nito, diba? Pag binasa niya, y is a function of x. Gaya niyan, y is a function of x. Ayun, wala pa. Init pa tong update na to. Okay? So, next. I will draw another one. Yan, ito. Yan, ha? Is that a relation? Dapat pala, kinunik ko dun sa Relation ba yan? Ano nakikita nyo na curve? Isasulat ko yung equation ng curve. So, y minus k squared is equal to 4a x minus h. Actually, pwede ko siyang gawing y squared lang. Okay, pero pwedeng gawing y squared is equal to 4a x minus h. Ayan. So, is that a relation? Yes, Jeff. Yes po, sir. Okay. Now, is that a function? I think hindi po, sir. Okay. Kasi kapag yung equation po, yung y minus k squared is equal to 4a x minus h. Kapag Kasi
hindi po siya function if Okay, meron A, tayong test na ginagawa dyan. Ang tawag doon, yung vertical line test. So, kapag nag-drawing ka ng vertical line and anywhere on the curve, there is only one point of intersection. That is a function. It is a relation and a function at the same time. However, sa case na to, if you draw a vertical line here, di ba, sa isang value ng x natin, halimbawa, x is equal to 2 yan, dalawa yung value ng y. Dalawa, di ba? Hindi lang isa. So, we do not consider that as a function because it fails the vertical line test. Okay? So, yan yung discussion sa function and relation. Okay, that's why most of the time, yung na-encounter yung problem dito, normally, ang tawag doon yung explicit form. Yan, nakaganito. Yan. So, when say explicit form, x is the independent variable, yung y yung dependent. Yan. Now, pag yun nakasulat in mixed form, yung halimbawa, ang equation nyo, function of x and y equals to c. Yan. Ibig sabihin nitong function of x and y, halo-halo, no? Halimbawa, merong xy term. Yung magkasama yung sa isang term, magkasama yung x saka y. Halimbawa, xy squared, x squared y over x. Yan. Ganito yung format nun. Ano siya? Implicit. Ang tawagan implicit. Kasi hindi nagkahiwala yung dalawang variable nyo. So kung nakahiwala yung y, okay, normally pag ganyan yung curve nyo, ayan, ano siya function. Yan, kasi isa lang yung possible value ng y nyo for every value of x. Isa lang. However, kung naging squared yan, yung kagaya nung parabola kanina, ayan, pag naging squared yan, bawat value ng x mo, meron kang dalawang value for y. Ginawa mo, y is equal to x squared. Yan, ito, isa lang, no? Yan, yung pag dinrawing mo kasi yan, pag ganyan yan eh. Pag ganun yung tsura. Yan, parabola opening upward or pwedeng downward pag negative ito. Pero pag binaliktad mo yan, x is equal to y squared. Yan yung parabola na opening to the right. So, ito, hindi na yan function. Ito, function yan. Kasi kahit saan ka mag-drawing ng vertical line dyan, isa lang ang intersection point mo. Okay, wala nang iba. Dito, laging dalawa pag gano'n dito. Dito lang siya mag-iisa. Yan, sa vertex. Okay, so basically, yan yung discuss nyo and then you define yung, diba, yung point, merong ordered pair, may abscissa, may ordinate, and so on and so forth. Okay, so hindi na tayo masyadong pupunta doon, no? Anyway, na-discuss naman yung sa inyong algebra mo. Yung tinatawag nating ordered pair, the abscissa and the ordinate. So, you already know that. Now, doon naman sa function natin, meron dalawang major categories or classes. The first one is the algebraic. Yan. So, this includes the rational and the irrational type function. So, here, we will concentrate only on the rational. Doon sa rational, yung merong integral at fractional. Pag sa integral, whole number. At yung fractional, yung fraction. Okay, fractional values. Sa transcendental naman, meron tayong apat. Dalawa yung major categories. But we will only discuss yung elementary. Dito itong higher. So dito ma-encounter nyo yung trigonometric, inverse trigonometric, logarithmic, at saka exponential function. Now, meron pang hyperbolic tsaka inverse hyperbolic. Pero in reality, yung hyperbolic,
exponential function lang yun eh. At yung inverse hyperbolic ay logarithmic function lang siya. So pasok din siya actually dito. Binigyan lang siya ng special name because there are some special applications or pwede natin sabihin na ways of simplifying the expression and using the hyperbolic form rather than the usual form niya. Okay, so basically dito sa subject natin, ang first part mostly algebraic o yung midterm. Pagdating natin ng final period, diyan papasok yung transcendental. Kaya dito sa algebraic, sa umpisa, medyo konti pa lang yung formula natin dyan. Kasi nakapokus lang tayo sa algebraic functions. So, ang ating pag-uusapan dyan, yung three basic formula, yung power, product, at saka quotient formulas. But after the midterm, okay, dyan, dadami na yung mga formulas ninyo. Kasi magkakaroon ng 6 na formula sa trigo, 6 sa inverse trigo, 2 sa logarithmic, 2 sa exponential. So, yun pa lang, 16 na agad yan, no? Total. Pero pag dinagdag mo to, ayan, wala pang 20 yung basic formulas natin. Ayan, kaya madali namang tandaan yun. No? Kasi individually, meron din mga paraan para madali siyang ma-memorize. No? So we now go to what I have maintained earlier regarding limit. No? So kanina, nabanggit ko na yung salitang limit in the context of the common definition. So sabi nga natin sa Tagalog, yan ang hangganan. Diba? Sabi ko kanina, may mga rights tayo, pero hindi absolute yung right natin. May hangganan yon. At yung hangganan nun ay kapag yung right mo ay nakasama na sa right ng ibang tao. No? So, lalagyan natin yan ng guhit. Yan yung limit natin. So, pwede kang gumawa ng gusto mo hanggang within the limits. Diba? Halimbawa, may speed limit. Bakit may speed limit? Kasi for safety purposes. Pag sobrang bilis, may possibility na mag-breakdown yung iyong sasakyan at maka-aksidente ka. Either ikaw yung ma-aksidente o makapandamay ka pa ng ibang tao. Okay? So, kailangan mag-set ng limit. Okay. Kaya pag ikaw lumampas sa limit na yon, pwede kang hulihin. Because according to the law, hanggang dyan lang ang pwede mong gawin. Pag lumampas ka dyan, violation na yan. Okay. Ngayon, yung konsepto ng limit as applied in mathematics, may pagkakahawig dyan eh. Kasi isipin mo, bakit pwede naman mag-invento ng ibang word, okay, to something new? Kasi something new yan sa math eh. Bakit ginamit yung salitang limit? Meron ng ibig sabihin yung limit in the usual context, o yung usual ang lingwahe. Kasi may, ano yan eh, may connection naman yan eh. Di ba totally magkaiba? So, paano yan tinawag na limit? Ano ba ibig sabihin ng limit as applied in this particular definition? Okay, so para mas maintindihan, basahin niyo. Mr. President, kindly read the definition of the limit. Saan na si President? Wala. May problem. Okay. Ito yung symbolic form niya, no?
So lahat ng binasa mo, yung literal na words na ginamit mo, pwedeng i-condense yan in symbols as this. Ito yung literal definition sa English language. Ito yung mathematical language. Ayan, kaya mas maiksi lang, di ba? The limit of the function f of x as x approaches c is the number L. O, di ba? Pero hindi nasabi diyan sa ano natin, bakit tinawag na limit? O, ngayon, ang tanong paano ba ini-evaluate yung limit? Actually, napakasimple lang yung evaluation eh. Bigay tayong halimbawa. Ano ang limit ng x squared plus x plus 1 as x approaches 0? Answer, 1 po. 1. As x approaches 1. As x approaches 1. 3 po. 3. As x approaches 2. 7 po. 7 po. So anong ginawa nyo? Pinalitan nyo lang yung limiting value dun sa variable x. Diba? Ganun lang. Diba? Ang dali. Ganun lang pala gagawin. Oo, ganun lang. Bakit tinawag na limit? Actually, kailangan mo i-drawing yan para mapaliwanag natin. Ngayon, para hindi na masyadong mahirap yung pagdo-drawing kasi medyo mahirap pa yung drawing. Di ba? Pag sinit ko yan sa y kasi gagawin mong y equals to x squared plus x plus 1. Diba? Alam niyo ba yung drawing ng y is equal to x squared plus x plus 1? Class, alam niyo ba yung itsura nito pag pinadrawing ko sa inyo? Alam niyo ba kung ano itsura niyan? Sagot, yes or no? Parabola po, sir. Okay, parabola yan. No? O ngayon, kaya discussion naman natin yung pagpapaliwanag ng limit, pare-parehas lang kahit anong function mo gawin mo. Ito na lang yung drawing natin. Yan, ito, paki-drawing nyo muna dyan sa upuan nyo. Yan, i-drawing nyo nga ito. Then describe to me, baliktad. Baliktad. Describe mo sa akin yung ano itsura. Yan. Describe what does this curve looks like. Kayang i-drawing yan in less than 2 minutes. Kahit nga kung familiar kayo dyan, kahit nga 10 seconds, mag-drawing nyo na yun. Meron bang may drawing na? Tanungin nga natin si, tanong nga tayo dito. Ayan. Tawagin natin si Alarcon. Mr. Hindi ba Gestoni pangalan mo? Alarcon? Hindi ka ba si Gestoni? Hindi po. Sino ka? Parang daming bata dyan sa lugar. Marami bang bata dyan sa... Hello, Mr. Alarcon. Hello po, sir. May kasama ka ba dyan sa kung saan man yung ikaw nag-ano? Radio lang po ng kapitbahay. Ano yun? Radio po. Medyo malabo ang... para sa akin ang dating medyo... Hindi ko maintindihan masyado yung audio mo eh. Sige, lipat muna tayo kay kay Chauncey. Chauncey. Hello po. Chauncey. Yes po. Salita ka.
Hello po. Narinig po ba Ayan. ako? Oh, rinig na rinig. Mas magandang reception mo kaysa kay Alarcon, no? So, Chauncey, na-drawing mo na yung pinapadrawing ko, y is equal to 1 over x. Na-drawing mo na ba? Yan, may nagtataas Hindi pa na ng po. kamay. Pero Hindi natawag pa po. na kita kaya ikaw muna. May drawing ka na? Wala pa po. Wala pa. Oh, tawagin ko si Lunas. Yan, nakataas ang kamay. Lunas. Ganun po ako, sir. Oh, rinig. Magandang internet. Yung graph po ng y over i equal to Wait, 1 sir, over. describe mo sa akin. Parang po, sa taas po may pa-curve tapos sa baba rin Ano po. yung sa taas? Specify the position. Yung sinabi itsura mong ni sa sir, taas, kasi dalawa quadrant natin eh. sa Sa quadrant 1, both first saka Quadrant one second po. quadrant ba siya? parang pa-L po sa quadrant 1. Oh, so makikita lang siya sa quadrant 1. Hindi po, Oh, may tapos sa ano din po. ang shape quadrant niya ay three. sabi mo parang letter L. Meaning, didikit ba siya sa x saka y axis? Didikit siya? Hindi po. Hindi. Pero palapit siya ng palapit. Palapit po. Yan, parang Pag ganito. palayo. Parang Ganyan ganyan. po. Tapos, sa quadrant Diyan 3 lang din ba po. siya makikita? Sa quadrant 3 din po, sir. Okay, so meron din sa baba. So actually, ano nakikita mo? Anong klaseng curve yan? Parang hyperbola. Okay. Hyperbola. Actually, hyperbola talaga yan. Oh, pero hyperbola na ang axis niya ay diagonal. So ito yung kanyang axis. Kasi yung dinodrawing nyo dati sa sa analytic dati, normally mga horizontal tsaka vertical yung axis eh. Pero ito yung isang parabola na ang axis niya ay diagonal, no? Okay. So, pag kinuha natin yung limit ng function na yan, ayan, halimbawa, as x approaches 1, ano ang sagot nyo? Answer? 1 po. 1. Pag x approaches 2, 1/2 po. pag x approaches 3, 1/3 po. and so on and so forth. Therefore, dun mo masasabi na hindi siya didikit sa x-axis. Bakit? For that to happen, dapat yung value ng 1 over x ay maging 0. Pero kaya naman magiging 0. Kahit gawin mong 1 billion yan, o 1 times 10 to the 1,000 yan. O, di ba? 1,000 0. Hindi pa rin magsi-0 yan. Dadami lang yung 0 mo. 0 point, tapos 100 0 dito, tapos 1. Hindi pa rin yan 0. Kasi pag sinabi 0, wala nang 1 sa dulo. The fact na may 1 sa dulo, hindi pa siya 0. Kahit lang gawin mo 1 to the 1 million yan eh. Dadagdag lang yung 0 dito sa gitna eh, pero sa dulo may 1 pa rin. Kaya ang tawag natin dyan ay asymptotic. Okay, ganun din sa kabila, ang value natin ay less than 1, no? But above 0, no? Kasi ito yung x is equal to 1 eh. Ang y mo 1 din. Ayan, di ba? Ngayon, yung value mo naman na less than 1, habang palapit ka ng palapit sa 0, bawa 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ano naman nangyayari dun sa ratio na 1 over x? Ano nangyayari? Ano nangyayari sa value ng y? Habang lumalapit yung x sa 0. Class. Wala sumasagot. Habang lumalapit sa 0, x equal to 0, ano nangyayari doon sa value ng y?
Mr. Serge Louis. Oo. Pwede na magsalita, Mr. Habinyar. O, kahit na huwag na kayo magsalita lang kayo. Anong, Mr. Habinyar? Value po ng Y mas lumalaki po. Palaki ng palaki. O, di ba? Pero didikit ba siya dun sa y-axis? O, di ba? Hindi rin. Bakit? Kasi pag, 1, dinivide mo ng 0.000000001. Ayan. Okay? Eh, meron pa rin pagitan yan between yung x mo at saka y. Yan. In fact, pag ginawa mong 0 yung x, ano sagot nyo sa limit? What is the limit? If x approaches 0. Undefined po. Undefined po. Okay. The definition of that in terms of the limit is the limit does not exist. That's why dun sa definition natin, yan, balikan natin yung definition. O, di ba? Ano sabi sa definition? If there is a number L, o, yung word na if there, kung meron isang numerong L, ibig sabihin yan, it implies that there are cases where the limit does not exist. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag kinuha mo yung limit ng isang function, may makukuha kang value na limit or L. Okay, there are cases wherein the limit does not exist. At yung sample natin kanina, halimbawa yon ng isang function wherein a portion of its of that particular function, the limit does not exist. Ayan. At mamaya, may connect yan doon sa topic natin about discontinuities. Ayan. So, ngayon, bakit tinawag na limit? So, tingnan natin yung nangyayari sa isang specific point doon sa ating curve or sa ating function. Yung part na x is equal to 1, ang y natin ay 1 din. Diba? Ayan. O ngayon, tingnan natin yung nangyayari before yung value ng x is equal to 1 is reached. Okay? O, kumuha tayo ng value na malapit sa x is equal to 1 but nasa left side. Okay? O, halimbawa, ang x natin ay 0.9. Ano value ng 1 over x? Class, ano value ng 1 over x? 1 divided by 0.9 is 1.1. 1.111. 1.1. 1.1. Ilapit natin, mas malapit pa doon sa x is equal to 1. So, ang mas malapit pa doon, 0.99. Diba? Mas malapit yan sa 1 kumpara sa 0.9. So, pag ginawa natin x is 0.99, ano value ng 1 over x? 1.0101. 1.01. So, pag tinignan mo yung 1.1 at saka 1.01, mas malapit yung 1.01 sa 1 kaysa 1.1. Diba? O, ulitin natin. Palapitin pa natin yung x. Mas malapit pa. 0.999. So, 3 9 na yan. O, anong mangyayari sa 1 over x? 1.001. 1.001. Nadagdagan yung 0, no? O, so makikita mo na yung pattern. Habang pinapalapit natin yung x sa 1, lumalapit din yung 1 over x sa 1.
That's why yun yung kanyang limit kasi hindi siya lalampas dun sa 1 na yun. Hanggang doon lang siya. Kaya kapag ginawa nating x is equal to 1 na, mararating na niya yung limit na 1. So yan yung limit niya. Pero hanggat hindi siya dumadating doon, no? Gawin mo pang 0.9999999. Yan. Ang lapit-lapit na niya sa 1, no? Hindi pa rin siya makakadikit do sa 1. Magiging 1.000000. Baka siyam na 0 yan bago mag-1. Hindi pa rin siya nakakadikit doon. Kaya ang tawag natin doon, yan yung limit. Parang yun yung boundary. Okay? At hanggat hindi ka nakakadikit eksakto sa 1, sa x, okay? Hindi mo mararating yung 1 over x na 1. That's why it's called a limit. At pag ginawa mo na yung x approaches 1, saka ka lang magkakaroon ng value na 1, and therefore that is now the limit of the function 1 over x when x approaches 1, and that is the number 1. Okay? So yan yung ibig sabihin dito ng konsepto ng limit. Yan, no? Pag binasa nyo uli, no? It is in order to make the value of the function f of x as close to L. Di ba? Ginawa nating palapit ng palapit dun sa hinahanap nating limit, no? Di ba? From 0.9, ginawa natin 0.99, 0.999, 0.99999. Pinapalapit natin ang pinapalapit. Tapos tinitingnan natin ano nangyayari dun sa 1 over x. So, dun sa function na 1 over x. So, napansin naman natin, palapit siya ng palapit dun sa 1. So, therefore, yung number na yon, yung 1, yun yung limit ng 1 over x as x approaches yung 1. Kasi pinapalapit na natin sa 1. You can repeat the process sa kabilang side. Ganun din mapapansin mo. Pag sa kabilang side naman kayo kumuha, ang value natin ay greater than 1. So ano yun? 1.1. Kunin mo yung 1 over x. Then 1.01. 1.001. 1.0001. Okay? So palapit ka ng palapit sa 1. So ano nangyayari sa 1 over x mo? Okay, palapit din ng palapit yun doon sa ano. Ang mangyayari naman doon, 0.99. No? Bawa, 1 divided by 1.1. Ano makukuha nyo? 0. Sige, may calculator naman kayo 0.9. 0.9. 0.9. Pag ginawa mong 1.01 kasi papalapitin mo sa 1 eh. Ano mangyayari? 0.99. 0.99. Magiging 0.99. So pag ginawa 1.001, mas malapit pa yan sa 1, no? Magiging 0.9999. And so on and so forth. So ganun din yung mangyayari. Doon sa paglampas naman sa x equal to 1, yung mas malaki ng konti sa 1, habang pinapalapit natin siya sa 1, lumalapit din yung 1 over x sa 1. Okay? Both sides yun, no? Okay, kasi meron tinatawag na yung sa kabila, lumalapit sa kabila, hindi. So parang yung left saka right na na phenomenon magkaiba. But in this case, parehas. Okay? So, that is why it is called a limit. Yun yung konsepto ng limit. Pero, ang tanong kasi niyan, bakit natin parang ini-scrutinize yung nangyayari ng palapit sa 1 o palapit ng palapit doon sa certain point doon sa curve. Okay? Ano ba yung kinalaman niyan sa sa mga susunod na mga pangyayari? Bakit inaalam natin yan? So, ang dahilan kasi niyan, class, diba? Kung naalala niyo pa yung kwento ko sa inyo. Ayan, no? Yung pangyayari sa buhay ni Newton sa ni Leibniz.
Kasi pag pinag-aaralan mo yung isa body in motion, mahirap kasing alamin yung value doon sa isang certain point eh. Yan, no? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, magbabiyahe kayo from Manila to Baguio. Yan, no? Ayan yung biyahe. Yan. Kunwari yan yung dinaanan nyo, no? Yan, represented by a curve. Ayan. Okay. Pag tinanong kayo, what is the average time or average speed when you travel from Manila to Baguio? Diba? Average speed. Ano ang gagawin nyo? Para masagutan yung tanong. Dapat ano yung alam nyo? Class. Hindi nyo alam kunin? Distance over Sir, time. Okay. Gawin mo lang yung distance formula. O di ba? Distance traveled over time used in traveling. Halimbawa, ang distance Manila to Baguio sa dinaanan mo umabot ng 250 kilometers. Divided by ilang oras kang nagbiyahe. Halimbawa, nabot ka ng 10 oras. Edi 25 kilometer per hour. Yung value na yan na 25 kilometers per hour, yan yung average. Average Pero, kunwari, tinanong ka, at this point, dito, nung ikaw na sa isang lugar sa San Fernando, Pampanga, dumaan kayo doon, ano speed mo? Sasabihin mo, 25 kph? Diba? Hindi. Diba? Pwede mo sabihin, 25 kph? Your answer may be true or it may be false. Mas malamang siguro yung false. Bakit? Hindi ka naman nag-travel ng constant speed dyan eh. Kung nag-travel ka na mula Maynila hanggang Baguio, hindi nagbabago speed mo. Then sagutin mo ng 25 kph, tama yung sagot mo. Tama, di ba? Ang kaso, nakapag-travel, subukan mo kaya mag-travel from Manila to Baguio na mula mag-umpisa yung biyahe hanggang matapos, nag-travel ka ng 25 kph. Subukan nyo kung kaya nyong gawin. Di ba? Hindi. Bakit? Kasi may mga reason kung bakit ikaw ay nagbabagal. Isang mihinto ka pa nga o kaya ay nagbibilis ka. So nag-iiba yan, nagbabari yan along the way from Manila to Baguio. Therefore, ano yung tinutukoy natin dito? Yan yung instantaneous value. Or in this case, instantaneous speed. So, what is your instantaneous speed? Ayan, no? Hindi mo malalaman yan kung alam mo lang yung average. Yan yung problema dati. Diba? Halimbawa, gustong kunin ng halimbawa, ito kasi, diba? Yung si Newton. Inoobserbahan niya yung yung pagbagsak nung isang object. Diba? Kung alam natin na ang speed ay hindi nagbabago, constant yung speed. Diba? Then makukompute mo kahit saan dyan. Kuwari, dito sa point na to, gano'n siya kabilis. Ganito kabilis. Constant nga speed niya eh. Di kung ano speed niya doon sa pagbitaw sa kanya hanggang dumating dito, parehas lang yun. Constant speed eh. Pero hindi yung totoo, di ba? Kasi may acceleration. Di ba? May G. Kasi ano ibig sabihin ng G? 9.8 meters per second squared. Ano ibig sabihin yan? Sa bawat segundo, tumataas ng 9.8 yung speed mo. Kaya kung binitawan ka ng 0 dito, ang speed mo 0. Okay, pagdating ng 1 second,
Ang speed mo 9.8 meters per second na. At habang bumabagsak ka, pabilis ng pabilis yan. O, nag-accelerate ka at the rate of 9.8 meters per second. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang tanong ngayon, dahil nag-accelerate ka, nagbabago yung speed mo. Kung gusto kong alamin, ano speed mo dito? Yan, what is your speed here? Paano mo sasagutin yung tanong? Hindi mo pwedeng gamitin yung average. O, di ba? Bakit? O, pwede ba gamitin? Kunin ko na lang yung distance na to. Halimbawa, ito ay 10 meters. O, tapos gumamit ako ng stop clock. Nakarating siya sa baba after 3 seconds. So, ang speed niya ay 10/3 meters per second. O, pwede ba yon? Hindi. Bakit? Hindi naman uniform yung speed niya eh. O, yung nakuha mo dito, ito yung average speed. Pero yung instantaneous speed niya, every step of the way, nag-iiba-iba yan, yung instantaneous speed niya. So, bawat point na nag-move siya, mababago yung speed. Okay? Until it reaches what we call as the terminal speed. So, diyan nakakonek yung konsepto, bakit inimbento ni Newton tsaka ni Leibniz yung limit at yung eventually yung derivative. O, kasi gusto nilang alamin kung ano yung mga instantaneous value of, like for example, something in motion. Gusto mong alamin. Okay? O halimbawa, ito lang, no? Isa pang example. Pag meron kayong line, ano slope niyan? Bawa, yung line nyo, yung equation nito, y is equal to 2x plus 3. Ano slope ng line na to? Plus 2 po. 2. Diba? At yung slope na 2, yan ay anywhere in the line. Kahit saan dyan kakamuha ng, kunin mo slope sa baba, sa gitna, sa taas, pare-parehas yan na 2. O, pero let's say you have a parabola. O, ngayon, ano slope dito? Parehas ba yan dito? Parehas ba yan dito? Parehas ba yan doon? Di ba hindi? Okay? Hindi. Magbago lang yan ng konti. Nag-move lang ng konti yan pataas o pakanan. Mababago na yung slope niyan. Yun ngayon yung gustong solusyonan ni Newton sa Leibniz. O, paano pa kaya i-compute yung slope ng curve? Yan, no? Paano hahanapin yung slope niyan? O, pabago-bago yung value niya eh. Di katulad ng line, hindi nababago yung slope. O, pero hindi naman lahat ng objects sa mundo travel in a straight line, di ba? O, mas marami yung nagta-travel na hindi sa straight line. O kaya kung malalaman natin kung paano yan nag-change ng slope at ano magiging slope do sa bagong point, we have a powerful tool. Magagamit natin yan sa pag-solve ng iba-ibang problem in physics, especially involving motion. At hindi lang sa motion, lahat ng transient phenomena, pag sinabi nating transient phenomena, yung mga nagbabago-bago, halimbawa, temperature, halimbawa, area, o di ba? Pare, kumakalat yung langis, no? Pagkalat niya. O, transient phenomena yun kasi nagbabago yung shape eh, saka nagbabago yung direction ng flow for instance. O pag yung flow ng river, o transient din yun. Yung ihip ng hangin. So virtually all motion na makita nyo, pati paglalakad nyo. O naglalakad ba kayo ng constant ang speed nyo kahit umaga hanggang hapon? Hindi. O kasi babagal kayo, bihinto kayo. O, it's very hard to maintain a constant speed, di ba? Subukan yung maglakad mula halimbawa sa Poresa, punta kayo ng PUP, engineering building.
Subukan yung maglakad na hindi nababago yung speed. Ewan ko lang kung kakayanin nyo. O kasi, may time na kailangan mo huminto kasi kung hindi, masasagasaan ka. O kaya mababangga ka. O kaya may bumangga sa'yo. O, di ba? O, so, iiwas ka ngayon. So, iibahin mo ngayon yung speed mo. O either mag-chase ka ng direction. O, kaya kailangang aralin yung mga transient phenomena at paano yung mga batas tungkol doon. At isa ito sa nakatulong ng malaki kung bakit na maraming mga branches of science, especially sa physics, ang nasolusyonan nung ma-develop yung calculus. Okay? So, we go to the theorems on limits. So, ito yung mga theorems. So, whenever you evaluate limits, pwede nating gamitin tong mga to. Ayan, like for example, number 1, the limit of the sum of two or more functions is equal to the sum of their individual limits. Ayan, so halimbawa, gusto mong kunin yung limit ng sum ng dalawang function na g at h. Pwede mong kunin muna yung sum nila. Kung may mako-combine kang mga terms yan, i-combine mo muna bago mo kunin yung limit. No? Bawa, limit of 5x squared plus 7x squared. Pwede mong i-add muna yung dalawa kasi pwede naman silang i-add eh. Kumari, 12x squared. At saka kunin mo yung limit ng 12x squared. Pero kung ang preference mo wag na siyang i-add. Kunin na lang yung individual. Kunin ko limit ng 5x squared. Kunin ko yung limit ng 7x squared. At saka ako i-add yung dalawang limits. Pwede rin. So that is theorem number 1. Theorem number 2, actually pwede rin yan sa subtraction. No? So, pag pinalitan mo ng plus minus, yan, ganun, gawin mo rin minus 2. So applicable hindi lang sa addition but also sa subtraction. Yung pangalawa sa product naman. So just like sa case sa theorem 1, no? If you want to get the limit of the product, pwede mo munang kunin yung product nitong dalawa, multiply mo muna silang dalawa, at saka mo kunin yung limit. O kaya, kunin mo yung limit ng bawat isa, kasi halimbawa pag minultiply ko, haba eh. O kaya mahirap yung multiplication ng dalawa eh. So pwede namang wag mo na i-multiply kung mahirapan ka. Kunin mo na lang yung limit ng isa't isa. So kunin mo yung limit ng g of x, kunin mo yung limit ng h of x for the same limiting value c, then i-add mo yung limits. You can do that according to theorem number 2. Okay, theorem number 3, quotient naman to. Ayan. So sabi doon sa theorem number 3, the limit of the quotient of two functions is equal to the quotient of their limits. Okay, so pwede mong kunin yung limit yung quotient nung g over h. At pagka nakuha mo na yung quotient, kasi madi-divide mo naman eh. At yung lalabas na quotient ay mas simple. So therefore, yun na lang kunin mo yung limit nun. Okay? Pero kung mahirapan kang i-divide, no? Mahirap kang i-divide, mahaba eh. Mahaba yung division. Albawa, parang ganito yan eh. Albawa, limit of x to the fifth power minus x to the fourth. Yan. So on and so forth. Yan. Divided by x plus 2. So, pwede mo siyang i-divide. Pero pag dinivide mo siya, ayan, magsisynthetic division pa ako. O kaya mag-ordinary division ako. Sa tingin mo, mas mahaba yun. Di huwag mo nang i-divide. Kunin mo na lang yung limit ng taas. Kunin mo yung limit ng baba. And then, get the quotient. Pwede yon. However, meron niyang limitasyon. Yan. Check mo muna yung denominator. Ayan. Magre-result ba yan ng 0 sa ilalim? So kung magre-result ng 0 sa ilalim, hindi po pwede. Okay? Halimbawa, nung chinek mo,
O, ito, x approaches -2. O, di-check mo ngayon yung baba. O, pag kinuha ko yung limit ng baba, limit ng x plus 2 as x up, naku, magiging 0. O, ano ibig sabihin nun? O, ibig sabihin, huwag mo muna siyang kunin ng individually. O, kasi mangyayari nun, magkakaroon ng division by 0. Baka may value ka sa taas, tapos 0 yung ilalim. Ang ibig sabihin nun ay the limit does not exist. The limit does not exist. Okay. Or another scenario ay 0 yung baba, 0 rin yung taas. So pag pareha 0 yung taas at baba, automatic hindi ibig sabihin nun the limit does not exist. Yung 0 over 0, pag in-evaluate mo yung limit at 0 over 0 lumabas, ang tawag doon indeterminate form. Okay, hindi ibig sabihin nun ay walang limit. Okay? Hindi pa nare-resolve kung may limit siya o wala. It doesn't mean the limit does not exist. Kasi may nakikita akong ganyan eh. Ilalagay 0 over 0 tapos the limit does not exist. Mali. So may gagawin ka pang proseso dyan. Bago mo malaman, matukoy kung merong limit o wala. Okay? So yun yung susunod nating aaralin. Okay? Pero kung walang ganyang sitwasyon, yung indeterminate form, kung ano yung lumabas na value, magkapalit mo ng variable dun sa iyong x, sa iyong limiting condition dun sa iyong variable, yun na yung sagot nyo. Okay? Now, may theorem 4 tayo. Ito yung theorem 4. Sinulat lang dito. The limit of sin of x over x as x approaches 0 is equal to 1. So actually, dinerive yan eh. Merong proof yan. Pero mas probably siguro, mas maganda kung i-discuss natin yan sa face-to-face. So ipaalala nyo sa akin kung paano yan na-derive. Kasi may mga drawing tayong gagawin dyan eh. Medyo mahirap ipaliwanag dito. Pero yan yung pang-apat. Ito ginagamit, obviously, okay, kapag may involved na trigonometric function. Yan. So, sin of x over x. Dati meron akong estudyante, tinanong ko kung nakakita na sila ng proof nito, nagtaas ng kamay. Yan. Tapos, yun pala, ang ginamit niyang proof ay Hopital's rule. So ginamit niya yung Hopital's rule. So, kinuha niya derivative ng sin x, di cosine x. Derivative ng x1, as x approaches 0. Di cosine 0 is equal to 1. 1 divided by 1, 1. Tama nga naman. Yun nga lang, at this point in time class, ngayon, at this early stage, we assume that we don't know yung Hopital's rule. Okay? Hindi natin alam yung Hopital's rule. Ang solusyon natin ng paghahanap ng limit is by algebraic and trigonometric process alone. Yan. Kaya ito, kung i-derive natin to o ipoprove natin yung validity ng theorem 4, hindi tayo gagamit ng Hopital's rule. Medyo mas mahabang proseso, geometric and trigonometric proof ang gagawin natin. Algebraic, geometric, and trigonometric proof. Mahaba siya, pero hindi kakagamit ng derivatives. Kasi supposedly at this stage, hindi pa natin alam yung derivative, hindi pa nga natin na-define eh. Ang dinidefine pa lang natin, limits. Tapos gagamitin mo Hopital's rule. Di ba? Parang nangyari doon you put the cart before the horse. Di ba? O kaya parang inuna mo ikaw kaysa yung nanay mo. Sino ba unang pinanganak? Nanay mo o ikaw? Di ba yung nanay mo? Bago nagkaroon ka, nanay mo muna. Kung wala yung nanay mo, wala ka.
Parang ganun nangyari dito eh. Hindi pa nga natin alam yung definition ng derivative. Gumamit ka na agad ng derivative. Kasi yung Hopital's rule, differentiation yun eh. Di ba? Derivative ng sin x. Ginamit mo na yung derivative eh. At this point, wala. Hindi pa nga natin alam kung ano yung derivative. I-derive pa lang natin o malalaman pa lang natin yan sa susunod na topic. Ayan. So, nandito pa lang tayo sa evaluation ng limits. So, ito pa ng mga ibang example. So, anyway, gaya nga sinabi ko, madali lang yan. Papalit mo lang yung value ng limiting condition. Yun na yung sagot. Okay, ngayon, yung iba, medyo nagkaka-problema dyan kapag ang involved ay hindi algebraic, no? Kagaya nito, class. Ayan. Ito madali lang kung tutusin. Yun nga lang, pag tinanong ko siya sa ibang estudyante, nagkaka-problema sila doon sa ano yung sign ng pi over 2. Kayo ba, memorize nyo yan? Memorize nyo ba yung trigo function ng mga common angle? Yes or no? Kasi hindi ko kayo pagagamitan yan ng calculator class ha. Sa evaluation ng limits natin. No calculators will be allowed sa quiz number 1. Alam nyo ba? O hindi? Nakikinig ba kayo, class? Are you currently here with me? Lagi na sumasagot eh. May signal naman ako ng ano. Hindi naman ako naputol. Magsalita ka, Mr. Diamante, kasi pag nandun ako sa sharing, hindi ko nakikita yung ano nyo eh, yung message nyo. No? Hindi ko nakikita yan, kaya speak up. Yan, pag nandun ako doon sa kasi hindi naman laptop yung gamit ko kasi tablet lang ito. So when I discuss it at nandun tayo sa page ng ano, okay, it's better that you just talk, no? Kaysa yung magme-message kayo o kaya magta-thumbs up kayo, hindi ko naman nakikita yun eh. Tawagin nga natin si Bibian. Bibian. Hello po, sir. Pamilyar ka ba sa trigonometric function ng common angle? Sir, hindi po. Since hindi po namin siya totally na master nung senior high. Hindi nyo na? Master po. Sa trigo yan eh. Kailan ba kayo nag-trigonometry? Di ba sa regular na yung tawag natin doon? Bago sa senior? Yung regular high school, yung dati hanggang 4th year. Di ba may trigo na doon? Kasi nung nag-aaral kami, may trigo na yung namin eh, yung 4th year kami. Yung nga lang, nung time namin, it was a elective. So, pwede mong kunin siya as an elective. Like me, no? Kasi nung nasa 4th year high school ako, since sabi ko, mahina ako sa math eh. Hindi man ako mag-i-engineering ka ako. So, hindi ako kukuha hindi ko kinuha yung trigo. Alam nyo kung ano kinuha ko nung na-elective nung 4th year high school? Class, alam nyo kung ano? Alam mo kung ano, Bibian? Hindi po. World Geography. Yan. Kasi pangarap ko nun eh, makaikot sa buong mundo eh. Later, na-realize ko, hindi, takot pala akong sumakay ng eroplano. Yan, World Geography. Kaya nung 4th year high school ako, memorize ko lahat ng bansa at saka capital nila. Pero ngayon, medyo nabawasan na eh. Madali kong makalimutan yung sa Africa eh.
Pero yung mga country sa Europe, sa Asia, sa South America, North America, memorize ko pa rin hanggang ngayon. Yun lang sa Africa ako, lalo na yung bandang malapit sa Sahara. Yan, medyo nalilito ako. Tsaka iba naman, nagbago ng capital. Gaya nung Nigeria, dati ang capital niyan Lagos. Lagos. Pero ngayon hindi na eh. Ano capital ng Nigeria ngayon? Parang letter A na siya eh. BBN. BBN. Sir, personally, di ko po alam. Pero sabi ko, Capital ng Finland. sir, may na po ako dyan. Helsinki. Capital ng Norway. Oslo. Capital ng Sweden. Stockholm. Capital ng Denmark. Copenhagen. Ito nung pag hindi nyo pa nasagot. Ang capital ng Great Britain. Gian. Gian. Sir, Ano capital ng Britain? Or England? ano po? London. Okay, buti naman alam. Si Miss Ventura ba to? Venturero. Parang iba na tulog pa eh. Yes po. Venturero. Ano capital ng South Korea? Baka hindi mo pa alam. Lagi mo napapanood sa K-novela yan. Seoul po. Ha? Ano? Not sure. Seoul po. Seoul. Yung North Korea. Pyongyang. Ayan, nagtaas na kamay si Nikki. Alamatan ni Nikki. Okay, balik tayo dun sa pinag-usapan natin. Okay? So, ipapalit nyo yan. Dapat, sa ngayon, siguro, medyo nalimutan nyo, pero kailangan ninyo yan by the time na nag-quiz kayo, kasi as I mentioned, hindi ako magpapagamit ng calculator. At lalong-lalo na yung cellphone. Bawal na bawal. Ayun, para makatulong sa inyo class, no? Kasi, ang itatanong ko naman dyan, hindi ako magtatanong ng hindi common angle eh. So, ang common angle, yan, 30 degrees, 60 degrees, 45 degrees, saka 90. Yan yung common. And multiples thereof. Pag sinabing multiples thereof, halimbawa, 120, 135, 225, 315, 150, 210. Yan, mga multiples yan ng common angle natin. Ngayon, tatandaan nyo lang yung apat na yan. Ayan. Ngayon, para madaling matandaan, ayan, ulitin ko, yung 30 kasi, pi over 6 yan. Kasi kung mapapansin nyo dito, hindi tayo gumamit ng degrees. Nakita nyo, pi over 2, ito, pi over 6. Ano ba yung pi over 2? Convert mo sa degrees. Yung pi over 2 is how many degrees? 90 po. Mali. Tama pala. Sorry. So, 90. Ayan. So, parang tatanungin ka lang, ano sign ng 90 degrees? Ayan. Ano sign ng 90 degrees? Sagot. 1 po. Cosine ng 90 degrees. Ay. Sige, sagot. 0 po, sir. Okay. So, 1 plus 0, 1. Diba? Ngayon, yung 90 tsaka yung 180, 0. Madaling tandaan yan, ha? Basta itatandaan nyo. Sine ng 0, 0. Cosine ng 0, 1. Pagdating ng 90, baliktad sila. Okay, baliktad, no? Sine ng 90, 1. Cosine ng 90, 0. Ayan, ngayon, doon sa 30, 60, para madali nyong matandaan, mag-drawing kayo ng 30-60 triangle. O kahit na imagine niyo na lang eh. So, siyempre, mas maliit na angle 30.
Yung mas mahaba, mas malaking triangle, angle, 60. Okay, so tandaan nyo, dalawang number lang. 1/2 at saka square root of 3 over 2. So, since ang 1/2 ay mas maiksi kaysa square root of 3 over 2, yan, no? Ang 1/2 lalagay mo doon sa mas maiksing side ng triangle mo o yung opposite ng 30. Yung mas mahaba namang side, yung square root of 3 over 2. At ito, automatic 1 yan. Yan, 1. Kapag tinanong kayo, anong sine ng 30? 1/2. Ano cosine ng 30 degrees? Square root of 3 over 2. Bakit? Adjacent side over hypotenuse. O, ang adjacent side, yung katabi. Yan, adjacent. Pag 60 degrees naman, ano sine ng 60 degrees? 1 square root of 3 over 2. Yan, kasi opposite side yan. Pag cosine ng 60 degrees, 1/2. Pagdating ng tangent, remember, ang tangent, yung sa SOHCAHTOA yan, opposite over adjacent. Yan, kaya pag tanong kayo, ano tangent ng 30 degrees? 1/2 divided by square root of 3 over 2. Or simplifying 1 over square root of 3. Or square root of 3 over 3 pag nirationalize nyo. Kapag ang hinahanap naman tangent ng 60 degrees, reciprocal lang yan sa 30. So square root of 3 over 2 over 1/2, cancel yung 2, square root of 3. Yan. Kaya kung alam mo na yung tangent, alam mo na rin yung cotangent. Kung alam mo yung secant, alam mo na rin, alam mo yung cosine, alam mo na rin yung secant. At kung alam mo yung sine, alam mo na rin yung cosecant. Kasi yung cosecant, secant, saka cotangent, reciprocal lang sila nung sine and cosine and tangent respectively. Ayan. Ngayon, doon naman sa 45 degrees, mag-drawing ka lang ng 45 degree, yung 45, yung angle na parehas yung side niya. Yan. So, parehas na 45 yan. 45, 45. At ang tatandaan mong number dyan, square root of 2 over 2. Ito, square root of 2 over 2. Parehas sila ng haba ito, 1. Kapag ano tangent ng 45 degrees? 1. Bakit 1? Square root of 2 over 2 divided by square root of 2 over 2. Hindi 1. Ano ang cosine ng 45 degrees? Di square root of 2 over 2. Ano sine ng 45 degrees? Square root of 2 over 2. Yun lang. Mahirap bang tandaan yun? Dapat nga nung trigon nyo, natandaan nyo na yan. Ayan. So, hindi mo kailangan ng calculator para hindi naman ako magbibigay nung as x approaches pi over 7. Ayan ba yung pi over 7? Di ba? Hindi naman common angle yan. Okay, as x approaches 53 degrees. 53 degrees. Memorize ko ba yun? Pag ganun yung tanong, allow ko kayo ng calculator. Kasi alam mo naman, memorize mo yung trigonometric function ng lahat ng angle. So limited lang yan sa 30, 60, 45, tsaka 90. Yan. So kung magbibigay ako ng wala din sa angle na yan or its multiple, paggagamitan ko na kayo ng calculator. Allowed ko na yon. Okay, gaya dito. Yan. Evaluate sine 2 alpha over sine alpha tangent alpha as alpha approaches pi over 6. So yung pi over 6, that is 30 degrees. So papalit nyo na lang. So pag pinalit nyo, magiging sine pi over 3 over sine of pi over 6 times tangent of pi over 6. Okay, so again, ipapalit nyo na lang yung value. So base sa pinag-aralan natin kanina, na-discuss natin katatapos lang, what is the sine of 60 degrees? 60 degrees yan so sabi natin kanina, square root of 3 over 2. So again, baka nakalimutan nyo. Ito yung 60 degrees. Ito yung square root of 3 over 2. Ito yung 1/2. Ito 1. So pag sinabi mong sine ng 60 degrees, sine opposite side, square root of 3 over 2 over 1. So square root of 3 over 2. Ang sine naman ng 30 degrees, ayan, 1/2.
ang tangent ng pi over 6 ay opposite side 1/2 divided by square root of 3 over 2. Yan, 1/2. Opposite side siya ng 30 degrees eh. So, over. So, ito yung magka-cancel yung 2. Yan, magiging 1 over square root of 3. Or if you want, you can write that as square root of 3 over 3. Ayan, so isi-simplify nyo na to, cancel tong 2 dito sa taas at baba. Ito naman square root of 3, malilipat yan sa ibabaw. So, mamumultiply siya sa square root of 3. Square root of 3 times square root of 3 is equal to 3. So, yan yung final answer nyo. Ayan, diba? Madali lang kung memorize nyo yung trigo function ng bawat angle. Okay? May time pa ba? Time check. 1:14. Okay, so pwede pa siguro. May next class ba kayo pagkatapos ito? Wala po, sir. Wala. Okay, so tatapusin lang natin itong ano. Okay, ito naman yung situation class. Yung nabanggit natin kanina na magkakaroon ng indeterminate form. So, halimbawa, ito yung problem. So, pag pinalit nyo, ayan, ito yung kapalit, no? 2 cubed minus 2 squared minus 2 minus 2. 8 minus 4 minus 4, 0. Sa baba, substituting also x equal to 2, you get 16 minus 20 plus 10 minus 6. Of course, that will result also sa 0. So, ito yung sitwasyon na meron kayong 0 over 0. Yan yung indeterminate form. Ngayon, wag yung sasagutan niya na 0. Kasi, sir, di ba may law? 0 divided by any number is 0. Kaya ang sagot ko dyan, 0. Yan, ganun yung sinasabi ng iba eh. Pero merong mag-o-oppose. Sir, hindi yan 0. Bakit? Ano dapat? Undefined dyan, sir. Undefined. Bakit mo nasabing undefined? May law sa algebra, di ba? Any number divided by 0 is undefined. Tama rin naman, di ba? Totoo, merong law na ganun eh. Okay? So nag-a-argue na yung dalawa ngayon, no? Pinagtatalo na kung sino tama, 0 o undefined. May pumasok pang pangatlo. Ang sabi ng pangatlo, parehas kayong mali. Bakit mali? Di ba may law yung algebra, any number divided by itself equals 1. 0 divided by itself. Dapat yan, 1. Di tatlo na silang nagdidebate. Actually, the reality is, all of them are partially true or partially correct, but totally wrong. Walang tama sa kanila. Partially correct kasi yung binanggit nilang batas, meron talagang ganung batas. However, meron silang nakalimutang banggitin sa batas. Halimbawa, yung batas na 0 divided by any number. May exception to the rule yun eh. Hindi nabanggit. 0 divided by any number except 0 is 0. So, 0 is the exception. Ganon din doon sa pangalawa. Any number except 0 divided by 0 is undefined. Okay? So, doon sa pangatlo naman, for every number except 0 divided by itself equals 1. So, 0 is always the exception. Kaya special number ang 0. Kaya consider yourself special kapag ang exam nyo ay puro 0 ang score nyo. Yan, you need special attention. Diba? At huwag kayong lapit ng lapit sa tao na puro 0 ang score. Kasi malakas maka-impluwensya yan. Any number multiplied by 0 equals what? Any number multiplied by 0 equals what? 0 po. 0. Kahit pa 1,000 yung 1,000 yung score mo, sumama ka kay 0, pag kinuha yung product ninyong dalawa, 0 pa rin yon.
gaano man kalaki yung number. Pag multiply mo sa 0, ang produkto ng dalawa ay 0. Ganong katindi si 0. Okay? Ngayon, anong gagawin kapag 0/0? Di ba sabi ko nga kanina may gagawin. Okay, ang gagawin nyo sa kaso na to, hanapin nyo yung factor kung bakit siya nagsisiro. Ngayon, ang sagot sa factor na yun, fortunately, madali lang hanapin yung factor na mag-result sa 0. Actually, yung factor na yun ay x minus 2. Yan, x minus 2. Ayan, may factor na x minus 2. O bakit? Kasi pag pinalitan ko yung x ng 2, magiging 2 minus 2 yun, di 0. O ibig sabihin yan, yung taas na, ayan, x cube minus x cube, ang isa sa factor niyan, 2, x minus 2. At sa baba, meron din ganun. Ang problema na lang ngayon, yung iba pang kasama niya. So para makuha yun, mag-divide ka, no? I-divide mo yung dalawang quantity niya by x minus 2, isang resulta, yun ang kasama niyang factor. Or, mas maganda, gumamit ka ng synthetic division, no? Para mas mabilis. So kung magsi-synthetic division ka, pamilya naman kasi synthetic division, di ba? Alam niyo ba yung synthetic division? Yes or no? Sige, para mabilis matapos. Alam niyo ba yung synthetic division? Oo, hindi. Opo. Okay, Yes so po. yun ang gagawin nyo, no? So as you can see, isusulat lang yung coefficient. Ayan, no? 1, negative 1, negative 1, negative 2. Yun yung coefficient ng sa taas. Then, since alam na natin yung factor na magre-result sa 0, therefore, ang x na magre-result sa 0 ay 2. Ayan, so, gawin nyo, no? So, para maalala nung iba na medyo nakalimutan niya, bring down 1. 1 times 2, 2. Ayan, so, 2 times negative 1, 2 plus negative 1 pala, sorry, is 1. Ina-add dito ina-add. Then 1 times 2, repeat mo lang yung process, 2. Add uli, negative 1 plus 2 is 1. Then 1 times 2, 2. So, dapat ang lumabas na result dito, 0. Pag hindi nag-0 yan, either mali ito, pero dapat hindi ka mamali dyan dahil given na yan sa problem eh. Malamang ang mali niya dito sa process in between. Yung addition o kaya multiplication o kaya yung sign. Kasi simple lang yan pero pag nagmamadali kayo, anything done in a hurry normally results to some error. Yan. Kaya ingatan nyo kasi sayang kuha nyo na yan eh. Tapos inulit lang natin dito. So doon naman sa denominator yan. No? Same process. Sinulat yung coefficient ng denominator. Repeat the process, bring down 2. 2 times 2, 4. Then add negative 5 plus 4 is negative 1. Then negative 1 times 2 is negative 2. 5 plus negative 2 is 3. 3 times 2 is 6. 0. So itong lumabas ngayon na to, ito yung kasama ng x minus 2. So ito na siya, ayan. Ayan. Diyan galing yan yung x squared plus x plus 1. Kasi coefficient yan nung factors ninyo. O nung terms pala ninyo. Ayan. Ganun din dito. So, 2x squared minus x plus 3. Okay. At yan yung dahilan, class, kung bakit nagsi-0 over 0. Kasi dito. Ayan. So, kakancelin nyo ngayon yan. So, pag na-cancel na yan, unless mayroon pang additional x minus 2 sa natira, no? Magsi-0 over 0 pa rin yan. Pero, mache-check nyo naman dahil papalit nyo uli yung x is equal to 2. So pag pinalit natin, ito na siya. So sa taas, equal to 7. Sa baba, equal siya sa 9. So ito yung sagot nyo. 7 over 9. So yan yung final answer. Okay? Okay, class? Okay po, sir. Tagal naman ng response. Okay o may tanong?
Okay na po. Muna. Oh. So, gagawin nyo lang tong part na to, yung nag-synthetic division tayo at mga pa, kapag 0/0. Kasi may mga sitwasyon sa exam class na ang forma ng student ng tanong gaya nito. Now, ang ginagawa ng iba, binabypass yung step 1. Ito. Binabypass. Ano ba ito ang binabypass? Hindi na nila ginagawa ito. Ina-assume agad nila na indeterminate yan. Naku, ingat kayo dyan. Okay? Nagbigay ako niyan dati, binypass ng estudyante ito. Hanap ng factor dito. Hirap na hirap. Kasi ginawa nilang factor ito. So, anong pinactor nila? Hindi nagsisiro. Hindi nagsisiro yung dulo. So, nagtataka sila, ba't hindi nagsisiro? Isip sila ng isip. Pinalitan nila ngayon, no? Hindi ko kaya gamitin yung 2. Ginamit nila 1, 3. Walang lahat. Okay? Ang dahilan kaya hindi siya nagsisiro kasi wala naman siyang factor na x minus 2 eh. Bakit? Hindi naman siya magsisiro kung pinalit mo yon, kung ginawa mo itong step number 1, hindi lalabas na 0 yung sagot nyo. Kaya hindi talaga magsisiro yung remainder nun. Ngayon, yung resulta yan dahil nilaktawan mo yung step number 1. Ang dami ako nakikita niya nilalaktawan nito. Okay? Kasi step number 1 point na agad yan eh. Kung nagtataon naman na indeterminate talaga at nakuha mo na yung sagot, pero hindi mo to ginawa, ayan, wala doon sa solution mo ito, babawasan kita ng 1 point. Bakit? Kasi itong process na to, 1 point yan eh. Nilaktawan mo. Edi bawas ka ng 1 point. Kaya huwag nyo yung lalaktawan yan. Kahit na, kuwari, sign function yan, lagay mo dito, 0/0. Kuwari, binigyan ka ng ganitong problem. Sin 2x over 1 minus cosine x. As x approaches 0. Di sin 0. Sin 0, 0. Over 1 minus 1 minus 1. Kasi cosine ng 0, 1 eh. So 1 minus 1. 1 minus 1, 0. Ayan. Ipapakita mo yan. Bakit? Ibig sabihin yan, ginawa mo yung step 1. Pag hindi ko nakita ito, ito, lalo na to. Yan, yung 0/0. At nagtuloy ka agad dun sa susunod na proseso, okay, babawasan kita ng 1 point. Kahit tama pa yung magiging sagot nyo. Okay, so remember, that is step number 1. I think that's all for now. So dito tayo, tandaan nyo class, dito tayo nag-stop. Yan, so sa sunod, dito tayo magpo-proceed. Pero actually, face-to-face tayo. Kaya ibang problem naman ang natin doon. Ganun pa rin yung topic. Continuation pa rin ito. At saka, pupunta na tayo doon sa definition ng derivative. Yan yung... Kayo ba, naalala nyo pa yung definition ng derivative? Paki-open na nga ng camera nyo for our screenshot. Ikaw ba, Miss Mary Ruth? Mary Ruth? Yes po, sir. Alam mo ba yung definition ng derivative? Hindi na po clear based sa memory ko, sir. Bakit hindi clear? Grade Dapat hindi 11. nyo nakakalimutan yan. Kasi di ba, ang dami yung formulang tinatandaan sa DeepCal, di ba? Kung sa dami ng formula, isa lang yung maalala mo, isa lang yung marirecall mong formula, ang dapat nare-recall mong formula ay yung definition ng derivative. Kasi siya yung pinagsimula ng lahat ng formula nyo. Lahat. Lahat ng basic formula doon ay mga anak ng definition ng derivative.
Sino nakakaalam dyan, class? Open nyo na yung camera nyo habang tinatanong ko kayo. Open nyo na. Ikaw, Adrian, open your camera. Daniel, Mary Ruth. Kasi pag nag-screenshot tayo at naka-close yung camera nyo, I will assume na wala kayo. Yan, no? Yan, John Raido. Gabriel. Si John Raido, nandyan ba? Jeff, nagtataas ka ng kamay. Bakit? Sa yung meaning po ng derivative is Ano? ganun po. Parang ganun po siya sa Parang ano? rate of change. Tama. Pero ano yung statement? It has something to do with rate of change. Correct. Kasi yun nga yung dahilan kaya inimbento ni Leibniz sa ni Newton yung ano eh. Because you want to determine the rate of change of a certain quantity with respect to another quantity o yung tinatawag nating instantaneous value niya or the value at an instant. Hindi nyo Ito class yun, no? Ito yung i-discuss natin sa isang linggo. Yung definition ng derivative. Anyway, nandyan naman yan sa lecture. No? Wala pa ata dito sa lecture 1, pero i-upload ko na yung pangalawa. Ito siya class. Ayan. The derivative of y with respect to x is the limit of delta y over delta x as delta x approaches 0. Ayan tandaan nyo. Pag may nagtanong, can you define the derivative? Di sagot nyo yan, no? The derivative of a function y, which is a function of x, with respect to x, is the limit of delta y over delta x as delta x approach 0. Yun ang dahilan kaya bago ko tayo nagpunta sa derivative at saka differentiation, inaral muna natin yung limit. Kasi hindi nyo maintindihan ang ibig sabihin ng limit, ng derivative, kung hindi nyo naman alam kung ano yung limit. Ano ba yung limit? Hindi ko naman alam kung ano yun yan. Paano ba ginagawa yan? Paano ba hinahanap yan? Kaya hinahanap muna natin. So pag alam nyo na yung limit, dyan papasok yung derivative. Okay. Check ko lang So, si Bibian. Naka-open ba yung camera mo? Sir, naka-open po. Nagloloko po ata yung webcam. Bakit parang gabi yung nakikita ko dito? Sir, nagloloko po ata. Wait. Gian, tsaka Kenshin. Sir, wala pong camera. Bakit ano ba ginagamit mo ng camera? Kahit cellphone, may camera naman yan. Ano ba ginagamit mo? Ano po, sir? PC po. Wala Dito bang po, camera yung PC? Dito po ako sa sir, sa may computer shop po. Sigurado ka, computer shop yan. Baka, Opo, sir. kasi kaya delikado sa computer shop. Baka mamaya, imbis na nakikinig ka sa lesson, nag-AML ka eh. Hindi naman. Hindi po, sir. Mabuti po akong estudyante, sir. Sige, malalaman natin yan pag nag-face to face tayo. Ititigan kita kung mabuting estudyante ka talaga. Sige po, sir. Sige, hanap tayo sa iba pa. Okay? Lahat naman open dito. Ayan, dito, open din lahat. Except ayan. Alarcon, baba mo ng konti yung camera kasi kesame yung nakikita ko eh. Si Lian, ganun din, no? Lian, nasaan ka Lian?